Parang alon sa dagat, ika'y dumating. Parang alon sa dagat, kami iyong dalhin. Magpapatianod, kami ay ihatid. Ikaw lang ang may alam nitong landasin. Minsan pa parang alon sa dagat. Can we raise up our hands to the Lord as we welcome continually the presence of the Holy Spirit, the presence of God? Indeed, without God's presence, everything that we are doing, it is in vain. Hallelujah. Yes, Lord. Kami yung hatid, ikaw lang ang may alam nitong landasin. Kami akayin at iyong dalhin hanggang marating ang lalim ng pintig ng iyong puso na nagsasabi, ika'y manatili sa aking piling at iyong lingid. Ito'y mahalin at laging sundin at sasambahin. Raise your hands, sing to the Lord. Kami akayin at iyong dalhin hanggang marating ang lalim ng pintig ng iyong puso na nagsasabi, ika'y manatili sa aking piling at iyong dinggin. Ako'y mahalin at laging sundin. Ito na po yung huling awit po natin ng buong puso, ng may buong pagmamahal sa ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Kami akayin. Panginoon, ito po ang aming panalangin sa umagang ito, ang maranasan ng iyong kapangyarihan sa aming pong pagtitipong ito. O Diyos, ibuhos mo ang iyong kapangyarihan sa puso ng iyong mga anak. Ang iyong pag-ibig, O Diyos, ang siyang pumalon sa aming pong mga kaluluwa, sa aming mga espiritu, sa aming buong buhay. Oh God, oh God. Iyong dinggin, ako'y mahalin at laging sundin at sasambahin. Oh, we thank you, Lord. Salamat po, Diyos. Iparamdam po natin, ipadama natin sa Panginoon kung gaano po natin siya minamahal. Yan lang po ba yung pagmamahal na kaya po natin ibigay sa ating Diyos? Hallelujah, hallelujah. You can do more than that. Come on, raise your hands as high as you can. Open up your mouth and begin to praise Him. Sa ginawa po ng Panginoon, kulang pa po maging ang buhay po natin para po ipambayad sa mga pagkakautang natin kung titignan po natin sa harap ng Panginoon. Napakabuti po ng Diyos. Napakabuti po ng Panginoon. Dakilang Diyos, pagpalain mo po, O Diyos, ang aming pong pananambahan. Mangusap ka po sa amin. Buksan mo ang aming mga puso. Gamitin mo po ako bilang lagusan at daluyan at alulod ng iyong pagpapala. Holy Spirit, the third person of the Godhead, we acknowledge you, Lord God. Lord, mula sa altar na ito, idaloy mo, Panginoon, ang sariwang kilos, ang sariwang daloy ng iyong Espiritu Santo sa buhay ng bawat isa. At anumang kataasan, anumang mga kayabangan at magiging hadlang, O Diyos, ng pagtanggap namin ng iyo pong buhay at makapangyarihang salita at presensya, alisin mo, Panginoon, ito.
We also pray, Lord God, yung pong mga nasa overflow room. Lord, continue, Lord God, maging po sila, katagpuin mo po. Panginoon, truly, O God, you are a God that is not limited in distance, in place, or in time. Lord God, malaya ka, Panginoon, na hinahayaan po namin kumilos, Panginoon. Salamat. Minamahal ka namin. Mahal ka namin. Yes, Lord. Yes, God. Thank you, Lord. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Hallelujah. Kung naramdaman po ninyo ang pag-ibig ng Diyos, yung pong malakas na palakpak para kay Jesus. Hallelujah. Sige po, tayo po ay makakaupo na. Magandang umaga po muli. At tayo po ay magbukas ng ating Bible sa Mark chapter 14 verse 1 to 9. Yung pong title ng ating pong pinag-aaralan o pag-aaralan is Deep Devotion. Deepening your devotion to Christ. So Mark chapter 14 verse 14, 1 to 9, ang sabi po, Now the Passover and the festival of the unleavened bread were only 2 days away. And the chief priests and the teachers of the law were scheming to arrest Jesus secretly and kill him. But not during the festival, they said, or the people may riot. While he was in Bethany, reclining at the table in the home of Simon the leper, a woman came in with an alabaster jar of very expensive perfume made of pure nard. She broke the jar and poured the perfume on his head. Some of those present were saying indignantly to one another, Why this waste of perfume? It could have been sold for more than a year's wages and the money given to the poor. And they rebuked him harshly. Leave her alone, said Jesus. Why are you bothering her? She has done a beautiful thing to me. The poor you will always have with you, and you can help them anytime you want, but you will not always have me. She did it what she could. She poured perfume on my body beforehand to prepare for my burial. Truly, I tell you, wherever the gospel is preached throughout the world, what she has done will also be told in memory of her. Ang Diyos pong bahalang magpala sa kanyang salita. The central idea of our theme po is we remember that a deep devotion to Christ is a result of deep understanding of God's offer of forgiveness and love. What do we mean po ng devotion? Mayroon po akong ilang definition po dito. Devotion means love, loyalty, enthusiasm for a person or activity or cause. Synonym po kasing kahulugan nito is loyalty, faithfulness, fidelity, constancy, commitment, adherence, allegiance, and dedication. Mayroon lamang po akong iiwang question po sa inyo na nawa po ay maging pagpapala po sa atin. Question to ponder. Do you love God? Huwag mo muna tayong sasagot. And the second question po na follow-up question is, how deeply do you love God? Sa umagang ito, hayaan po ninyo na muli po ay sa pangangaral ng salita ng Diyos, muli po ay maramdaman natin na kung dumadating man po sa punto ng buhay po natin na para bang bumababaw o para bang umaandap-andap minsan yung ating pag-ibig sa Panginoon, hayaan po ninyo sa umagang ito muli pagningasin ng Diyos yung pag-ibig na yan. Amen po ba? Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Dito po sa isang kwento na binasa natin, sa Luke chapter 7 po, mas maganda po yung rendition niya. 7:36 to 50. Doon po ay tinanong po ni Jesus si Simon. Si Simon po ay, ang sabi po doon ay nagkaroon po siya ng paghahanda ng isang piging. At doon po sa piging ay may inanyayahan po siyang mga mahalagang tao. Una, ang Panginoong Jesus. Sa mga buhay po natin, ang dapat pinakamahalaga po sa atin ang Panginoon. Amen. Wala po dapat mas mahalaga kundi ang Panginoon. So, si Simon, ang background po niya, he's a leper.
siya po ay dating mayroong sakit na ketong at makikita naman natin doon po sa kanyang, sa nabasa natin, kagad mong maiintindihan na kung bakit po siya nagkaroon ng piging ay dahil nais po niyang magpasalamat sa Panginoon dahil sa kagalingan kanyang tinanggap. Amen. Kahit nga ho kayo, kapag ho kayo o yung halimbawa, binigyan ng parangal, siyempre, honored and flattered ka. So siya nga ho, nakatanggap, hindi lang po ng honor and flattery, kundi po nakatanggap po siya ng kagalingan. At especially, I believe, yung kaligtasan. So, ito yung senaryo. Kinausap siya ng Panginoon. Sabi niya, kasi mayroon po kasing instance doon na may nagbulungan. Sabi niya, bakit ganito? Kilala ba ni Jesus itong babaeng ito? Mayroon po kasing biglang babaeng sumulpot na tapos nagbulong-bulungan po yung nasa paligid. Sabi, kilala ba ni Jesus yung mahawak sa kanya, babaeng makasalanan, etc., etc. Paano po nakapasok doon sa kwento yung babae? Mayroon po akong nabasa ng isang komentaryo ang sabi, yun daw babaeng iyon, actually po sa Bible, ang sabi nila, yun daw babaeng iyon, ang pangalan niya ay Maria. Actually po, ang Mary ay napaka-common name po na pangalan. John, etc., etc. Peter, Simon, gano'n po. Mga common na name. Ang sabi po, si Mary ay asawa ni Simon. So, si Simon, nakatanggap po siya ng kagalingan mula sa kanyang sakit na ketong. Imagine isang taong invalid, hindi tanggap ng lipunan for how many years? Siguro decades po yung binilang. Tapos biglang nakatanggap ng himala sa Diyos. So, siyempre, kung ako ang asawa at kapamilya niya, natural. Magkakaroon po ako ng hugot para po magpasalamat doon sa gumawa ng kabutihan sa aking asawa. Tama po. Sabi din po nung isang nabasa ko, si Mary, kapatid siya ni Lazarus, na binuhay naman ng Panginoon. So kung titignan po ninyo kung saan nanggagaling yung gratitude o yung ginawang aksyon ni Maria. Pinagaling yung kanyang asawang dating may ketong, binuhay yung kanyang kapatid. At ang sabi po, mayroon din po akong nabasa na ito din daw po yung the same Mary na nahuling nangangalo niya. Imagine, wala kang asawa, gagawa ka ng paraan para mabuhay ang mga anak mo. Siguro, no? So, siguro siya kumapit sa patalim. Kaso nahuli siya sa pangangalo niya. Ito naman, itong mga righteous na mga tao, yun, gumawa sila ng paraan para mailapit kay Jesus. Tapos, sabi nila, we know the story, and sabi po doon, di ba, mayroon tayong batas, Jesus, ganon, na kapag nahuling nangangalo niya, babatuin hanggang mamatay. And then, ano sabi ng Panginoon? Ang ginawa ng Panginoon, ang Panginoong Jesus, yumuko lang, at hindi po natin alam kung ano, sabi na, yumuko at may sinulat daw sa lupa. And then, habang siya'y nagsusulat, unti-unti, mula from the older to the youngest, biglang nag-alisan yung mga nag-aakusa. And then, nung tumingala ang Panginoon, hinanap niya, nasaan yung mga nag-aakusa sa'yo? Umiiyak, umahagulgul lang itong si Maria. And then, sabi ng Panginoon, even I, hindi din kita huhusgahan, but go, you have been forgiven, go and sin no more. So imagine, itong babaeng ito, kaya pala, sabi nung nag-uusap sila ng Panginoon, sabi si Simon and si Jesus, sino sa palagay mo ang magpapakita ng higit na kapasalamatan sa pinatawad ng konti o doon sa pinatawad ng marami? Natural, sa pinatawad po ng marami. So, itong si Maria, na binago ng Panginoon, pinatawad ng Panginoon, tapos
yung kanyang asawa pa ay naggumaling. Tapos yung kanyang kapatid pa ay binuhay ng Panginoon. So, napakadaming mga reason para si Maria ay mag-devote ng kanyang buhay sa Panginoon. Mayroon pong tatlong bagay kung bakit, the roots, kung bakit po minsan mayroon pong mababaw na pagkilala ng pag-ibig. O minsan wala, absence of love towards Christ yung ibang mga tao. Una, yung spiritual blindness. Marami pong tao, kaya napakababaw yung kanilang pagkakilala sa Panginoon, minsan bulag po sila. Kagaya ko po, dati, ako po ay nabuhay po sa pagkabulag spiritual. Salamat po sa Panginoon dahil hindi ako binitawan ng aking nanay sa panalangin. Si Pastor Bong, yung aking buhay po noon, talagang hindi ko na po pakakahabaan, pero ang aking buhay talaga noon, hindi maganda. Talagang drug addict, sinusukan ng lipunan, pabalik-balik sa pag-aaral. Hindi po ako nakatapos hindi man ako nakatungtong ng Hindi po ako nakatapos ng pag-aaral, di man ako nakatungtong ng college. Sa aming magkakapatid, ako lang po hindi nakatungtong ng college. Pero nung nag-graduate naman ako, Bible College sa BESME. Kaya talagang proud na proud ako noon. Yun ang talagang pinaka-proud ko talaga na moment. Pero nung ako'y nag-aaral, sabi ko nga po kaninang umaga, isa lang po yata yung notebook ko every year. At hindi po ako nagbabasa hindi po ako nagbabasa. Pero nung ako'y naging pastor, lagi po akong nagbabasa ngayon. Tapos po kapag kinukwento ko sa preaching ko sa church, kapag naririnig ng mga anak ko yung aking pong buhay na labanero, rebelde, magnanakaw, drug addict, muntikan ng masalvage dahil po sa nalulung ako sa drugs. Yung nanay ko nga po kapag nakakakita ng drugs sa amin, sasabihin niya, kanino ito? Hindi pa po born again ng nanay ko noon. Tapos sasabihin, nay, sorry po. Kasi po ako sa nanay. Hindi po sa akin yan, pinatago lang. Opo, pinatago lang. Alam niyo naman yung mga nanay, malalambot ang puso. So, naniniwala naman, pero hindi naman po yun ng totoo. Pagtatakip ko lang yon para lang makaligtas ako dun sa sermon niya. Tapos, talagang ang tagal po na ako'y pinagtiyagaang ipanalangin ng aking nanay. At naranasan ko po talaga yung ako'y mismo talagang yung nasa kadiliman dahil isasalvage na po ako dahil po nasa OB po ako noon ng NARCOM list. Nasa listahan po ako ng NARCOM, yung Narcotics Command. Buti ang tatay ko po, military. Naghimala din ang Lord, nabura po lahat yon. Yung aking pong naging kaso. Dahil sa himala ng Panginoon, naranasan ko pong makulong. Naranasan ko po yung hindi umuwi ng bahay. Kasi talagang may naipundar po kami, pero lahat po ng naipundar namin, nawaldas ko. Kaya po yung prodigal son, literal na literal, kay Pastor Bong. Kapag binibigay po yung topic na yun sa KKB, talagang buong puso. Talagang sinapamuhay ko yun dati. Kaya pag binibigay yun sa akin, sabi ko, ito, privilege ito, na maikwento ko sa mga kabataan yung ginawa ng Panginoon sa akin. Minsan sabi ko nga, yung nanay ko po noon, nag-iipon siya ng mga, kasi po noon sa palengke, talagang malakas naman po talaga yung tindahan namin. Nasira lang yon dahil kay Pastor Bong. Yung pong mga iniipon ng nanay ko, nagtataka siya, nawawala. Kasi po kapag ikay drug dependent, gagawa ka ng lahat ng paraan para matustusan mo lang po yung bisyo mo. Tapos, yung mga porselana na binili ng nanay ko na panahon pa ng Kastila, nagtataka siya, ba't ang linis-linis ng ating estante? Wala na yung mga pinggan ko dito Ngayon pala, nabenta ko na po. Sasakyan, etc.
ako nga ho noon, wala pa pong yung metal detector. Abay ako, magaling po akong mag-detect. Yung pitaka ng nanay ko, lagi ko nadidetect. Sabi niya, kahit saan ko yata itago ang pitaka ko, nakikita niya. Oo, ang galing ko nun. Pero salamat po sa Lord. Pag po, yung mga anak ko po, kapag kinukwento, naririnig nila yon. Pag uwi namin ng bahay, pa, tutuwid ha? Sasabihin ko sa mga anak ko, oo. Tapos nun, pag kami magpapamilya, tapos pag kinukwento ko, Mama Sol, si Pastora Sol po kasi, siya panganay. Mama Sol, tutuwid ang gahe, timbok na kang papa. Oh. Si Ate Sol po kasi, siya yung nag-ano sa amin. Pag galit po ako, alam niya naman yung po mga nakadrugs, pag nakatira po yan, mabait. Pag po walang tama, abay, matatamaan ka kapag si Pastora Sol, ilang beses po yung tumimbwang. Oh, grace ng Lord. Tapos nung na-born again nga ho kami, talagang, it is because napakabuti ng Panginoon. Dahil ho bakit? Spiritual blindness. Bulag po ako sa katotohanan. Kagaya po ng maraming tao, bulag sila sa pag-ibig ng Panginoon. Kaya sila patuloy na nabubuhay sa kasalanan. Pangalawa, yung ingratitude to God's grace. Pero salamat na lamang po sa Panginoon, Jesus, na kahit naging matigas po yung aking ulo, yung ating mga ulo, ay patuloy pa rin niya tayong binibigyan ng pagkakataon na maranasan ng kanyang dakilang habag, biyaya at pagliligtas. Amen po ba? Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. At saka, ang isang yung entitlement mentality na dahil sa sobrang tiwala mo sa sarili, kayabangan, yun po yung nagiging hadlang, kaya kung minsan nagiging mababaw yung pagkakilala mo sa Panginoon. Sa totoo lamang po, ang Diyos po, mahal na mahal po niya tayo. Amen? Kasi ayaw po ng Panginoon na isa man po ay mapahamak. Kaya kung bakit maraming tao ang napapahamak, it is because nasa sa kanilang pagpapasya po yun. Kung bakit napapahamak ang maraming tao. Pero salamat po sa Diyos dahil na nakilala ko siya, nakilala natin siya. Dito po sa Philippians chapter 3 verse 1 to 10, kung babasahin po natin ito po ay kwento kasaysayan ni Apostol Pablo, na titignan natin, yung buhay niya, devoted siya, pero devoted siya sa maling paraan. Kagaya ko, devoted ako kaya lang devoted ako sa mga kamunduhan. Si Apostol Pablo, devoted siya, kaya lang mali yung kanyang debosyon. At kung titignan mo rin yung mga credential ni Apostol Pablo, ang dami. He's a Pharisee, kung religion na pinag-uusapan, Pariseo siya. Kung katuruan, Hebreo siya. At kung titignan kung saan siya galing na lahi, Benjaminita lang naman. Ako, Hentil, reject. Reject. Siya, Benjamite. So, pasok siya. So, marami siyang mga credential, pero sabi ni Pablo, I count this all loss. I count this all loss just for one thing, to know Christ and in the power of His resurrection. Amen? Basahin na lamang po ninyo yun sa inyong bahay. Pero magbibigay po ako sa inyo ng 30 punto. Results of our deep devotion to God. Number 1, changed life or a renewed life. Binagong buhay. Kapag po pala ang isang tao, naramdaman niya ang pag-ibig ng Diyos, pagsisikap po siya, at binago siya ng Panginoon, pagsisikapan niya na mag-ingatan niya yung binagong buhay na yun sa Panginoon. Amen. Ako sabi ko nga po sa inyo, binago na ako ng Panginoon. Pero hindi ko sinasabing perfecto na po ako. Sino na po dito yung perfecto? Pangalan lang siguro yun, no? Sino na po yung perfecto dito? Baka gusto niya nang umuwi. Kasi God is still changing us from glory to glory. At habang piniperfect tayo ng Panginoon, mayroon po mga struggle sa buhay. Yung change life, mas maganda yan. Pero kung walang challenges, medyo hindi maganda. Kaya nga si Satanas gusto niya, ibalikan niya sa dating buhay. Si Satanas, 2 lamang po ang plano niya sa tao. Plan A, pipigilin niya ang isang tao para ma-born again. Lahat ng paraan na alam niya, gagawin niya para hindi ma-born again ng tao. Pero kapag na-born again ng tao because of the grace of God, switch siya, plan B. Gagawa naman siya ng lahat ng paraan para mahila ka niya, pabalik. Amen? Kaya nga,
Pastor, kaya pala dati, naalis ko na yung pag-inom sa mga kalalakihan, no? Naalis ko na yung pag-inom. Ngayon, Pastor, parang nababalik uli. Naalis ko na yung pagchichismis. Yung pagmumura. Ay, puto bumbong. Sabi ko ito. Di ba? Kasi sabi, ay Pastor, pasensya ka na. Hindi naman talaga ako intention na magmura. Bulaklak ng dila yun. At tayo po rin ating bulaklakin. Pero sabi ng Bible, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Ang laman ng puso mo, yun pong ang lalabas. Kaya kapag nagmura ka, ibig sabihin, ang laman ng puso mo, kasamaan, nagiging masama. Kaya po, kailangan nating pagsikapan, pag-ingatan, yung change and renewed life na tinanggap natin sa Panginoon. Amen? Binago na po ba tayo ng Panginoon? Nagsabi po ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17, kaya't ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang, wala na ang dating buhay. Lahat ngayon ay bago na. So, nakipag-isa na po ba tayo sa Panginoon? Dapat, wala na po yung dati. Dapat ngayon, di-devote na natin yung bagong buhay natin. Let us walk in holiness to the Lord. Amen? Hindi yung bukas, banal. Kamakalawa, bagal. Sa totoo, banal. Sa kamunduhan. Abay, magmakikita ko naglalakad, nakaganon ka. Ay, ang hirap-hirap. Ang sagwa pong makitang naglalakad yung pong sakang. Sorry po. Di ho ba? Kaya kung pipiliin mo, lumakad ka sa harapan ng Panginoon because you are devoting your life in the life of holiness, dapat diretso ka lang. At kung mayroon man pong mga pagkakataon na pipilitin ka ni Satanas na marahuyo ka sa pagkakasala, nandyan naman po ang mercy ng Panginoon. At ipaparamdam ng Panginoon, hindi ka niya iiwan. Hindi ka niya pababayaan. Mahal na mahal ka niya. Kapag nararamdaman mo, hindi ako mahal ng Panginoon, mahal ka ng Panginoon. Sasabihin ni Satanas, hindi ka mahal. Sasabihin ng Panginoon, mahal kita na. Sasabihin ni Satanas, hindi mahal. Pero sasabihin ng Panginoon, mahal na mahal kita na. Sino po dito yung minsan nararamdaman niya, yung parang kapag nagpipray siya, dumudulog siya sa presence ng Lord? Wala. Ako lang. Lord, sorry po, Lord. Di ba minsan nararanasan natin yon? Hindi naman po everyday na kapag lumalapit ka sa Lord, talaga binabagsak ka agad ng Lord yung presence niya. Di ba? There are times po. Bakit? Kung minsan inaalaw ng Lord na hindi mo nararanasan yung presence ng Lord, may dalawang bagay. Una, tinetest ka ng Lord. Pangalawa, baka may kasalanan ka, kapatid. Hello? Sabi po ng Isaiah chapter 59 verse 1 and 2, ang mga kasalanan ninyo, Brother Eddie nga po, sabi niya, ang mga kasalanan ninyo ay parang siyang nagiging hadlang, nagiging pader, kaya ako ay hindi nagiging bingi ang aking pandinig, kaya hindi ko kayo marinig. My hands is short, kaya hindi ko kayo too short to reach out for you. Ganun po ang Panginoon. Baka yung mga kasalanan po natin na mga minsan habitual. Sa buhay ko po, napakadami po nung mga bagay na yon. Nung po ako'y maborn again, September 24, 1989, doon po sa Kayanan's Furniture, eksaktong-eksakto naman po ang pangangaral ng ating pong butihing pastor noon, deliverance. Hindi ko naman po alam yung conviction. Hindi ko naman alam yung Holy Spirit. Uma-attend lang po noon ako para lang mapagbigyan ko yung nanay ko. Kasi may basang-basa na po yung aking pong papel. Dami ko na akong kalokohan. Para makabawi man lang. Pero kahit umaten po ako, yung nanay ko po, sabi niya, magating ka, bigyan kita ng pera. Yun, mayroong wrong motive. Pero umaten po ako, bibigyan ako ng pera. Basta aaten ako, pera. Kasi para mayroon akong pambili ng bisyo. Yun po yung motive ko. Pero iba po pala ang Panginoon. Nung nangangaral si Pastor Alex, napansin ko, yung mga sinasabi niya patama lahat sa akin. Naisip ko nga noon, sabi ko, baka binigyan ng feedback ng nanay ko si Pastor Alex. Hindi ko pa naman po alam si Pastor Alex noon. Binigyan ito ng feedback. Kasi sabi niya, kung ikaw ay hirap na sa buhay mo, parang pagod ka na, saan mo binabangga ang buhay mo, itong pagkakataon, isuko mong buhay mo sa Panginoon.
Nung pong oras na yon, naramdaman ko yung init, pumasok sa katawan ko. Biglang natayo ako, tapos po tumulong bigla yung luha ko. At nakataas yung kamay ko, lahat po nata na pwedeng tumuloy, tumulo na. Talagang uhog, laway, sipon, etc. Talagang ngangal-ngal ko po. Talagang naramdaman ko, pinatawad ako ng Lord. Kasi nung prayer of acceptance, talagang, Lord, gumaganon pa nga ako eh. Talagang sa sobrang tuwa ko po, sa sobrang naramdaman ko na naramdaman ko, malinis ako at katanggap-tanggap na sa Panginoon, niyakap ko si Pastor Alex. Pero hindi ko po siya kinis. Kasi bakit? At that time po, nagpasalamat ako eh. Kasi naramdaman ko ang Panginoon nangungusap pala sa akin. Hindi ko pa po alam ang Panginoon noon. Talaga sa sobrang pasalamat ko, niyakap ko siya. Hawal kayo pumayan ni Pastor Alex. Nyasuhin ako, kakalingon. Hawal kayo po, opo. Totoo po, ek po merine. Hindi ako nahiya. Hindi ko na pinakinggan kung ano yung sinasabi ng iba. Siguro kagaya ni Maria, no? Hindi na naman ito. Ka-OA na. Hindi ko na po pinakinggan. Basta inano ko lang. Salamat po. Si Pastor Alex naman pala, iba yung kanya, nagdumidepensa siya. Hindi, biro lang. Talagang naramdaman ko, pinatawad ako ng Panginoon, binigyan ako ng pagkakataon ng Lord. And from there, sabi nga po ng John chapter 8, 28, 38 yata, he who has been set free by the Son is truly set free indeed. Ala pa po akong alam ng mga verses noon. At yun po yung unang kaya nga bumili po ako ng t-shirt noon eh. Na t-shirt, ang nakalagay, don't be caught dead without Jesus. Yun po yung t-shirt ko noon na mayroong pamagat. Don't be caught dead. Wag mong hayaan na datnan ka ng kasalanan na wala si Jesus. Nakita ko yun sa isang tindahan, binili ko kagad. Sinusuot ko, pinagmamalaki ko yun. Oo, pinagmamalaki ko. At mula po nung panahon na yon, nagsimula na po akong lumapit sa Panginoon. Yung binagong buhay ng Panginoon. Sige po, palakpakan natin ng Lord. Yung binagong buhay ng Panginoon sa akin, talagang pinagpapasalamat ko sa Panginoon. If not po doon sa pagtsatsaga ng panalangin ng aking nanay, and then dun sa buhay po ng ating pong pastor, talaga siguro wala pong Pastor Bong. Wala pong Pastor Bong. At isa pong pinagpapasalamat ko din sa Diyos na binigyan po niya ako ng magandang buhay. Tama po yung nakasulat sa John chapter 10, verse 10, letter B, no? I came to give you life and give you to the full. Yung nga, yung testimony ko po, hindi po ako nakapag-aral. Pero pag po mayroon pong umaharap ako, minsan mayroong abogado, judge, no? Minsan mga principal. Dati ako principal suspect. Pero principal, ayun, no? Pag doktor, no? Pag umaharap ako, nung hindi ako umaharap ako sa kanila, hindi pa ako mananampalataya, abay, ako hindi ko mawari sarili ko. Pero nung ako'y binago ng Panginoon, binigyan niya ako ng confidence. Tapos sila sa pag-aaral. Oo. Pero ako, hindi po ako tapos sa pag-aaral, pero mayroon akong Kristo. Tapos binibigyan ako ng opportunity ng Lord na mag-share po sa kanila. At nakaka-bless po yon dahil sabi ko nga, sino nga po ba naman ako? Lord, nabaguhin mo ang buhay ko at gamitin mo. Dati, sabi po ng Colossians chapter 3, chapter 1, na tayo po ay nasa lusak o nasa kadiliman, dinala ng Panginoon sa kanyang kaharian ng kaliwanagan. Dati ito yung buhay ko nasa pusali. Ngayon, hinango ng Panginoon. Binigyan niya ng pagkakataon na mabago at patuloy po niya akong binabago. Unti-unti. Doon ko po naranasan talaga yung ako ay talagang marami pong mga pagsubok. Yung dumadating po yung punto na yung halimbawa, sumusunod ka sa Lord, tapos tatawagin ka ng barkada mo,
Sabi niya, parang ganyan, libre mo ini, kaya kain eh. Ay, ang hirap po kaya. Ang hirap po yun. Di ba? Lalaki na yan. Ang hirap po yun. Di ba bang, lalo na libre. Libre pa. Aba, saan ka pa? Pero alam ho ninyo, yun yung mga struggle ko noon. Kabataan po ako noon. Tapos, pupuntahan ako ng mga barkada ko, magdadala ng marijuana, magdadala ng shabu, magdadala ng alak, hahanapin ako. Buti na lang po, ang Lord magaling. Akala nila nag-abroad ako, pero hindi nila alam, nakatira ako sa church. Kapag umuwi po ako siguro, ang lapit lang po no sa amin, no? Tatambling ka lang, nandun na sa amin eh. Pero naglalagi po ako sa church. Sa church po ako literal na nakatira. Pag umuwi po ako, sasabihin, saan ka galing? Nung una sinasabi ko, may bakasyon ko kanina. Pero nung aking church, ano gagawan mo ka rin? Nada ka na. Manalangin na. Panalangin mo. Yung po mga kaibigan ko, kapag nakikita ako sa daan, gaganon sila. Kaya hindi ako umuwi. Biro mo, wala mo po pari ko na eh. Paglakad ko mga nasa lubungan ako, si Claude Leon. Yun po hindi ho nila sinasabi, panunuya po yun. Abay sa akin po, sa totoo lang ngayon, ngayong mga panahon na ito, natatawanan ko lang. Pero nung panahon na ako po ay nasa proseso na gusto kong i-devote ang sarili ko, abay napakahirap po noon. Abay para ka ng yung mga dating inuutos-utusan mo, tapos sila pa yung mga bili ka nga ng sigarilyo, bili ka nga ng ganito, yung mga dating alaalalay mo, abay sila pa yung, brother, father, ay, kulang, kung hindi po ako aalis, ay baka mag-away po kami, ay baka makulong ako sa kanila. Makikipagsuntukan sigurado ako. Pero dating utos-utusan mo, konyat-konyatan mo kanita, ba't ngayon maglokwanda ka? Kasakit po kaya ita. So ako po, ang ginawa ko noon, pinag-pray ko sa Lord, kako. Buti na lang po, busy kami noon dahil si Pastor Alex po, every week mayroon kaming leadership training. Kaya hindi ko na malayan ba, lumalago na pala ako sa pananampalataya. Kaya sa mga training, wag po kayong papalya. Ang daming tinrain sa amin ni Pastor. Nga naghiwalay pa nga halimbawa, inatid ko si Pastor ng Sunday, gabi. Abay, kinabukasan, kasama ko na naman. Nagpipray na kami. Maagang maaga. Pero yun po yung nagkaroon ng impact sa buhay ko. Yung natuto ako mag-pray. Ay, bibiruin mo, hindi naman ako marunong mag-pray. Pero natuto po ako mag-pray. Natuto ako mag-kneel down. Kasi nakita ko yung Panginoon sa buhay ni Pastor. Na talagang, nagkita pa lang kayo ng kahapon, kinabukasan. Ay, tana naman mag-pray. Pero po, sabi ko, Lord, kung ito yung buhay ko, ito na. Kasi po, literal po, nung po ako yung nasa mundo, sabi nga, wala na po akong pupuntahan. Hindi po ako literal na nagtrabaho. Pagka born again ko po, nag-stay na po ako sa ministry. Wala po akong hinihinging kapalit noon. Basta masaya na ako, nasa church ako. Kasi bakit? At least, nakatago ako sa barkada. Wala po akong tinatanggap, wala akong nagbibigay sa akin noon. Pero ang Lord, hindi po ako pinabayaan. Hanggang nga mag-asawa nga ako, hindi ako pinabayaan eh. Yung pa kaya. So, yung buhay na binago ng Panginoon sa akin, talagang sobra-sobra. At isa pang point na iiwan ko po sa inyo sa umagang ito. Yung pong result of a deep devotion, a heart of gratitude, and willingness to serve. Na kapag mayroong nagawang magandang bagay sa buhay mo, hindi mo tapatan o pwede man lampasan mo para lang maiparamdam mo dun sa taong gumawa ng mabuti sa'yo na ina-appreciate mo yung ginawa niya sa'yo. Tama po ba? Ganun po yung nangyari kay Mary. Kaya nga nung pumasok po siya, ang sabi po ng Luke chapter 7, yung luha niya, yun po yung pinanghuhugas niya sa paa ni Jesus.
Tapos yung kanyang buhok, by the way, sa panahon po ng times ni Jesus, yung pong mga babae, yung kanilang glory, nasa buhok. Imagine, yung kanyang dignidad, yung kanyang reputasyon, hindi po niya tinignan, hindi na po niya inisip, basta may paramdam lang niya sa kanyang pinagkakautangan ng loob na mahal niya siya dahil ginawan siya ng isang bagay na hindi po niya kakalimutan. Di po ba? So, nilugay niya yung kanyang buhok, yung pinapupunas, ang sabi po sa Luke chapter 7. And then, yung kanyang ginawa, may dala po siyang alabaster jar. Yung pong sabi po ng binasa natin, yung daw alabaster jar na yon, it is made of pure nard. Ang pure nard po, ang nard po pala, it is a root crop na root tree na hindi po tumutubo sa Middle East, kundi sa mga bansang India, etc., etc. At yun po ay talagang very expensive. At yun ang ginagamit po malang sangkap para po gumawa ng pabango. At nung panahon na yon, yung pabango, yun po yung dala ng babae na sa panahon na yon, yun ang pinakamahal na pabango at the time. Mag-isip na kayo kung anong pinakamahal na pabango ngayon. Ganun po klase ng pabango yung dinala niya. Hindi po para magmalaki siya, hindi po para magpasikat. Kundi, nais po niyang ibigay yung the best, yung pinakamainam. May paramdam niya sa Panginoon, dalisay yung kanyang pasasalamat. Walang halong kahipokrituhan. Maipakita niya sa kanyang master that she's so appreciative doon sa ginawa niya sa kanyang buhay. Bakit? Dahil po, yung kanyang asawa, pinagaling. Yung kanyang kapatid, binuhay. Tapos siya, pinatawad pa sa kanyang kasalanan. Hindi ho ba magiging grateful itong yung babae? Di po ba? Kaya mayroon po siyang hugot. Mayroon siyang pinaghuhugutan na kung saan ito yung pong nagtulak sa kanya para po maipadama niya sa kanyang master yung kanyang paglilingkod. Doon po sa Matthew chapter 8 verse 14, ang paglilingkod po, kagaya po ng nangyari po sa biyenan po ni Peter. And when, sabi po ng Matthew 8, 14 and 15, and when Jesus has come into Peter's house, he saw his wife's mother laid and sick of a fever. And he touched her hand, and the fever left her. And she arose and ministered unto them. Sa ibang translation, waited unto them. Sa King James Version, ministered, ibig sabihin, naglingkod siya. Bakit po siya naglingkod? Dahil ginawan po siya ng magandang bagay ng Panginoon. Ano pong nangyari sa biyenan ni Peter? Gumaling. Gumaling siya. Kanina may pinag-pray po si Pastor, kapatid ni Sister Lady. Naisingit ko yung aking patotoo. Ako ho, nakaranas din po ako ng himala ng kagalingan. Ewan ko lang kung alam pa ni Takors. Nung po kami, nung na-born again po ako, di ho ba, heavy drug user po ako. Nagkaroon po ako ng side effects sa katawan ko. Kasi grade 5 pa lang po ako, na-expose na po ako sa drugs. Kasi laking palengke ako. Talagang marami akong barkada. So grade 5 pa lang ako, na-expose na po ako sa drugs. Kaya nga ho yung marijuana sa amin noon, abay, plato-plato. Hindi ako nagmamarijuana na yung pa-stick-stick. Hindi. Sige talagang, parang tabako. Mura-mura pa naman. So, nagkaroon ako ng kasi umiinom ako minsan, yung Valium, Artane. Yung pong Artane, gamot po ng mga sira ulo. Buti hindi nasira ulo ko. Shabu. Yan. Pero yung ecstasy, hindi ko na po dinatnan. Ekis Pinoy, natandang ko pa yun. Nakakapangilig. Pag pero Lord, pinatawad mo na ako, alam ko yun. So, ito pong babaeng ito na ako naranasan ko noon, gumaling po ako. Nung pong hintuan ko po yung drugs, sinaksak po ng kaaway sa kaisipan ko, sabi niya, hindi,
Kasi mayroon po akong kinonsultan doktor, sabi niya, hindi, para maalis yan, ipagpatuloy mo lang. Aba, ayan po yung sinabi niya, ipagpatuloy ko daw. Naborn again na po ako, na-deliver na ako eh. Tapos sabi niya, ipagpatuloy ko lang, pero wag, mild lang. Aba, yun din yan eh. Mild. Pero alam mo niyo, yung prayer ko, sabi ko, Lord, sinuko ko na po ito sa Lord. Talagang lumabas po, para po akong Dalmatian. Talaga po, ewan ko kung natatanda ni Ate Cors yun, yung mga, hindi ko makalimutan si Tatay Dick. Si Tatay Dick ko, nangaral sa Guagua. Ako tumutugtog. Nasa likod ako ng speaker. Tumutugtog ako. Tapos, pagbaba ni Tatay Dick, pag gano'n na, bumalik. Sabi niya, Brad, punta ka kayong kilog. Pinapasok ako, Tatay Dick. Bakit po? Nanginginig na ako, hindi ko alam. Sabi niya, bago ako pumanik dito, sabi niya, bago ako mangaral, nung nananalangin akong 3 araw, pinakita ka ng Panginoon sa akin, sabi niya. Wow! Pinakita po ako daw ng Panginoon. Sabi niya, mayroong nakagapos na hindi ko alam, pero gusto ng Panginoon, palayain ka. Nung pong pagkasabi niya, talagang tumulo na naman yung luha ko, umiyak na, emotional ko po kasi eh. Pero ako bakla. Umiyak po ako, talagang umiyak po ako. Tapos nung pag-pray po ako ni Tatay Dick, tinawag niya si Pastor Alex, pinag-pray po na, pinatungan ako ng kamay. Mula po nung araw na yon, may naramdaman akong parang nakalag talaga in the spiritual realm. Lumalago na po ako na sa spiritual na buhay ko noon eh. Tapos, pero, for 2 years, talagang nagsasuffer po ako. Hindi nga po ako makatingin sa tao noon eh. Pag ako tumitingin sa tao, parang ang tingin nila sa akin, pinag-uusapan ako. Pagtingin nila sa akin, nano yan? Hindi man mo yung isi-share ko yung gospel, nano yung katsuya yung lupa mo, nano yung katsuya yung parang nadidistract. Pero yun pala yung panahon na binibreak ako ng Lord. Binabasag ng Panginoon yung aking puso. Hindi ko na alam, mayroong purpose pala yun. And then, nung pong after, siguro sa pakakapanalangin, after 2 years, 1 year yata, naghahakot yata kami dito doon naglilipat. Sabi ko kay Tatay Dick, Tay, nanito, Hana, lawin mo tayo ako. Ala na luwa. Wapin ni Hana. Opo, si Tatay Dick po, kaya hindi ko siya makalimutan din eh. Ginamit po siya ng Panginoon sa akin. Tsaka yung muntik-muntikan akong, sa music yata noon, nung po ako hindi Kristiyano, hindi ako takot mamatay. Mas lalo na nung Kristiyano ako, hindi din ako takot mamatay. Talagang yung mga baril ng tatay ko, ninanakaw ko, binebenta ko eh. Yung mga danaw, para lang makapandrugs ako. Pero nung ako'y Kristiyano, nagpa-practice kami noon, tinutukan ako ng 9mm. Mayroon po palang nakapanaginip sa akin, si sister, asawa ni Pastor Willie, si Ate Fe. Wala po silang alam na tinutukan ako ng baril, namuntik na akong mamatay. Ang dami pong provision ng Lord sa akin. Nakabutihan ng Panginoon. Sabi niya, nung nalaman nilang tinutukan ako ng baril, nagbi-meeting yata tayo noon. Dela daw po kitang kantin. Ating kayo nga balitan kayo. Pag-pray da ako na naman. Pag-pray. Nakinya kanta. Nakinya kanta. Nagpasalamat na ako mo. Nagpasalamat na lang ako sa Lord. Kasi all the time, nung pinagpipray ako, hindi po nila alam na ako po ay namuntikan ng mamatay. Bagamat nung ako po yung sinasalvage, hindi din po na takot eh. Pero nung time na yon, alam ko mayroong purpose pa ang Lord. Kaya pinahaba pa niya yung buhay ko. And then, doon po nila, tagtulong-tulong sila nag-pray, brinake po nila yung spirit of death sa akin. And up to now, ayan, buhay na buhay. Palakpakan po natin ang Lord. So ako po, sa maraming ginawa ng kabutihan ng Panginoon, yung pong paglilingkod, yung gratitude ko sa Kanya, sobra-sobra. Tsaka yung willingness ko po na maglingkod. 1990 po, nag-start po akong mag-ministry. Hindi ko alam, full-time na pala ako noon. Talagang nag-start po ako, talagang train ako, at willing po ako na maglingkod sa Lord. Na kahit walang bayad, kahit may bayad, okay lang. Pero po ang naging resulta talagang napakabuti ng Lord.
Yung dating hindi ko po mga naranasan sa buhay ko, ngayon pinaranas ng Lord. Nung ako'y naglingkod sa Lord, blines po ako ng Panginoon. Blines ako ng isang mabait na asawa. Tapos, 3 anak, kahit makukulit, abay okay din naman. Yung aking panganay po, HR po siya sa De La Salle. Nag-graduate po siya sa De La Salle College of St. Benilde. Nung pong nag-enroll yung anak ko, sabi ko nga, yung pong enrollment fee, 50,000. Hindi ko alam kung saan nang gagaling yung pera. But because of the goodness of God. Kaya kung ako, tapos yung anak ko po, na pangalawa, mag-5th year na po sa civil engineering. Mechanical. Tapos yung bunso ko, sabi niya, magpapastor siya, pero ano na siya, grade 10, mag-grade 11 na po. Kaya kung ako tatanungin nyo, sasabihin nyo, Pastor, kahit ba matanda ka na, uugod-ugod ka na, maglilingkod ka pa rin sa Lord, ang sasabihin ko, yes. Walang kagatol-gatol na yes. Why? Dahil sa ginawa ng Panginoon sa aking buhay. Little ang ministeryo pong ito, siya po yung nagbigay sa akin ng pag-asa. Through the help po ng leadership natin at sa awat habag ng Lord. Ang ministeryo pong ito, talagang sila po ang sumuporta. Yung pong mga anak ko, nakapag-aral ng Christian school. Tapos talagang so blessed nung pong pagkalis ni Pastor Alex na nag-mentor sa akin. Si Pastor Joel naman nag-mentor. Pero ang isa sa talagang tumatak po sa akin kung bakit po ako nagkaroon ng challenge na maglingkod sa Lord. Si Pastor Alex po noon, kung iwan ko lang natatandaan po niya, sabi niya, mag-stay ako ng 1 week. Ako po noon, nasa church. Yung mga kasama ko, nasa Bible school. Ako lang mag-isa. Sabi ni Pastor Alex, mag-stay ako ng 1 week. Hindi ko naman po alam kung ano po yung reason bakit noon siya nag-stay. Pero ngayon, alam ko na yon. So, nag-stay po siya ng 1 week. So, natutulog siya dito sa kwarto. Ako dito. 3 po kasi yung kwarto doon eh. Abay, madaling araw. Mayroon ako narinig. Nandoy kaya ito ako. Siyempre po, bata-bata ako sa pananampalataya. Hindi ko naman alam. Ngayon pala, yung pastor po natin, maaga pa lang talagang gumugugol na. For God's glory. Hindi po ako nagpapasipsip para ma-invite ulit ako. Hindi ko po ugali yun. Hindi totoo. Yung pong buhay ng ating pastor, siya po yung naging talagang meet siya para po magkaroon ng alab yung aking pong buhay paglilingkod. Madaling araw, nagpipray na. Tapos pagkagising niya, no? Good morning, Brother Bong. Kumusta? Ayan, ang sigla-sigla niya. Kaya hindi ako maka-level up. So, siyempre, Pastor, okay. Naglilinis ako. Pastor, ako na mo pong, makikita mo siya, may dalang walis. Pastor, ako na lang po maglilinis. Di. Sige, doon ka maglinis ako dito. Hindi, Pastor, kayang-kaya ko yan. Hindi, sige, ako na. So, sige. Tapos yung pagbalik ko, after 5 minutes, nakita ko siya, kinukod-kod niya yung bowl. Sabi ko, Pastor, ako na lang po. Sanay po ako dyan hindi, sige, sabi niya, gagawin ko ito, gawin mo yung sayo, sabi niya. Doon po ako na-challenge sa buhay ng ating pastor. Sabi ko, ito yung mga susundan ko sa pangalan ng Panginoon na magiging mentor ko, magiging leader ko. At hindi naman po ako nabigo. Hindi po ako nabigo sa tulong ng Panginoon. Dahil yung pong mga ipinakita po na lang mga ehemplo, hanggang ngayon, dala-dala ko po ito. Ayun po yung naging pundasyon ko, kaya po ako naglilingkod sa Panginoon at ibinigay ang aking buhay sa Kanya. There are times po na mahirap, pero sabi nga talaga pong ganyan, kung minsan, yung paglilingkod, kung minsan mayroong mga challenges. Pero sa umaga pong ito, alam ko, na narinig na ninyong lahat, yun na lang 2 points. Yung isang point, sa susunod na lang. Hindi ko nabibigay yung isang point. Yung 2 na lang. Na ang resulta ng isang deep devotion sa Lord, ang isang binagong buhay, pero yung binagong buhay dapat gamitin natin para lang sa kapurihan ng Panginoon. Pangalawa, yung paglilingkod, yung buhay ng paglilingkod sa Lord. Kahit po anong klaseng paglilingkod para sa Panginoon, paglingkuran natin ng Diyos. Kahit minsan, Pastor, paano ko uugod? Nanay ko nga 78 na. Sabi ko, mag-life group ka pa? Taga lang ka mag-life group ha? Kaya, mag-life group ko na. Ngayon po kasi nasa JL Molino sila
nagbakasyon lang sa akin. Kaya nung malaman niyang, sabi kasi, Nay, pag-pray mo ako Nanay ito, pag-pray mo ako, mag-preach ko kay San Fernando. May patatundi ako. Sige, pag-pray. Ay, San Fernando, tuki ko na yan. Sige. Sabi ko, sige, tuki na. Gusto din po niya kasi makadaw pampala si Pastor Alex kasi matagal na din po niyang hindi nakita. Sabi ko, sige, please salamat Lord. You are the God of peace. Kasi alam ko may pinagpipray sa akin na nanay ko pa. Kaya sabi ko, Lord, salamat. Pero sa asawa ko, mayroon pa akong nanay na may dala akong intercessor. Kaya po talagang dami ko po gustong sabihin pero dito ko na po tatapusin na ang resulta po ng isang malalim na pagmamahal sa Panginoon, yung willingness natin na paglingkuran ng Lord no matter what. Dumating man yung problema, dumating man yung mga gabundok ng problema, challenges, tandaan po ninyo, ang Diyos, mahal na mahal niya tayo. At kung minsan nadadapa po tayo, sino po yung hindi nadadapa? Tayo po minsan nadadapa. Pero tandaan nyo, mayroon pong Diyos na nagtatayo muli sa atin upang para sabihin niya, magpatuloy ka anak. Magpatuloy ka anak. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Praise you, Jesus. Sa umaga pong ito, ano po ba yung isang bagay na pwede nating pong kayang ihandog sa Panginoon na tanda ng pasasalamat natin sa Kanya? Sasabihin natin siguro, Pastor, ang buhay ko. Sa totoo lang po, sabi po nga ni Brother Eddie, kung titignan nga lang po natin, buhay po natin, kulang pa na pambayad doon sa mga ginawa ng Panginoon sa atin, kulang pa. Kahit tagtaran ba tayo ng pinong-pino, sabi po ni Brother Eddie, yung buhay natin, hindi pa sapat. Pero dahil po ang Panginoon, sobrang mahal na mahal po niya tayo. Kahit minsan, sabi ng Panginoon, anak, dito ka dumaan. Ay, dito ako. Pero ang Lord, buti na lang, may pangkalawit. Kinakalawit niya tayo, pabalik. Hanggang natututo tayo. Mari bang ihandog natin ang ating buhay sa Kanya sa umagang ito? Amen, amen. Maging po yung mga nasa overflow room. Let us sing this song. This alabaster jar, it's all I have for earth. I laid it at your feet, Lord. It's less than you deserve. You're far more beautiful, more precious than the oil. The sum of my desire and the fullness of my joy. Once again, it's the best of joy. It's all I have of worth. I laid it at your feet, Lord. It's less than you deserve. You're far more beautiful, more precious than the oil. The sum of my desire and the fullness of my joy. Like you spilled your blood, I spilled my heart as an offering to my King. Here I am, take me as an Pwede ho bang tumingin muna po tayo sumandali sa harapan? I just sense in my heart, maging yung mga nasa overflow room, may kakaibang naramdaman po tayo.
Pastor Bong is not speaking by theory. Kasi totoo sa kanya yun eh. That was so many years, 1989. Dahil naka-assign ho ako nun sa Guaguan. Maliit pa lang yung gawain nun. But the story tend to repeat themselves. Yung mga talagang naintindihan, yung lalim ng pagmamahal ng Diyos, iba yung kanilang nararanasan. The question of the Lord Jesus Christ, nung hindi maintindihan ng iba yung expression of deep devotion ng isa sa mga Mary sa Bible. Maraming Mary sa Bible eh. Yung Mary na tinutukoy doon, sandamakmak na kasalanan ang ginawa. Hindi niya pwedeng baliwalain ang kapatawaran, yung pag-asa, yung isang basura na lang sa lipunan na pinandidirihan, may puwang pa pala siya sa puso ng Diyos. Masyadong nakintal kay Mary yun. And then, Jesus asked Peter, palagay mo, Pedro, sino yung mas malalim ang pagmamahal? Yung napatawad ng kaunti o napatawad ng marami? Peter said, yung pong napatawad ng marami. Ako'y bumisita sa bahay mo, Pedro, pero hindi ko naranasan. Hindi naman nanumbat ang Lord, pero binibigyan lang ng realization ng Lord Jesus si Peter. Hindi ko naranasan ito. Which tends to make us think, nahihipo ang puso ng Diyos kapag kapo'y pinapakita natin, malalim din ang pagmamahal natin sa Kanya. Can I hear a louder amen for that? Amen? Now, the next question could be, yan ba'y nasa paramihan ng kasalanan? No, not so. The main idea there ay hindi yung kinakailangan marami ka munang magawang kasalanan bago maging malalim ang pag-ibig mo sa Diyos. That's not the point. The point is realizing that despite of who you are, wala namang karapat-dapat sa Diyos kay malalim o kokonting kasalanan. Lahat tayo papunta ng impyerno, ang sabi ng Bible, all have sinned and come short of the glory of God. The point there is, gaano mo kalalim nare-realize ang ginawang sakripisyo ng Panginoong Jesucristo para sa iyo na hindi karapat-dapat. How do you deeply understand this truth? In today's so-called Christianity, napakababaw. Ang resulta ng kababawan ng devotion sa Panginoon, ang resulta nun, naging religious lang, pero hindi nababago ang buhay. Brother Bong, now Pastor Bong, was never the same again. Hindi na niya binalikan yung dating buhay. Yung father niya na dating ex-military, ex-loyalist, ngayon ko lang nalaman yun, pati pala baril binenta mo, ha? Hindi mabago ng magulang eh. Ang tanging nagpabago po sa kanya, only the love of God melted his heart. And from that time on, ang naging pangako niya sa Diyos, ang buhay na ito, Panginoon, basura ito eh. Look at the words na lumabas sa kanyang bibig. Tagtarin man ng pinong-pino ang katawang ito. Hindi sapat na itumbas sa ginawang sakripisyo sa krus ng Kalbaryo. The deeper you understand the love of God in your life, the more that you will hate your former life, hindi mo na yun babalikan. Kumbaga, binigyan ka na ng Diyos ng pagkakataon, huwag mo nang sayangin pa. His life was supernatural change, supernaturally delivered. Grabe ho ang naranasan niya. Suki ito sa ating KKB Encounter Retreat. Nako, yung mga kabataan hindi pwede hindi mamangha. At nasasabi nila kung may pag-asa ang taong kapareho nito. May pag-asa pa pala ako sa buhay. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. And that is the message na kanyang ipinapangaral hindi lang sa Lubao, but everywhere he goes. Pangako niya sa Diyos yun eh. Pangako niya sa Diyos. Yung kapatid niya, si Pastora Sol, they are in effect a family who serves God. Priestly family din sila. Isa sa pastor natin yun, si Pastora Sol.
Yung isang kapatid, mukhang magpi-principal na sa school ho ba yun? De La Salle. Ano na niya ngayon? Assistant principal na, dating tambouriner din natin. Sila ho isang pamilya na dating laging magulo din. Pero hinipo ng pag-ibig ng Diyos. You are never the same when you understand and experience the deep love of God. Yung inaawit natin, naawitin natin muli. Sabihin natin sa Lord ngayong umaga, Lord, ang buhay kong ito, just like an alabaster jar, hindi sinayang ni Mary, kahit na yun ay sa kanya very precious yun. Ang sabi ng iba, anong pagsasayang yan? Hindi sayang ang pagmamahal sa Diyos. Hindi sayang ang pagbibigay ng pinakamainam sa Diyos. Ang Diyos hindi bigayan ng tira-tira. Ang Diyos ay bigayan ng pinakamainam. Your hand is lifted. We're gonna sing that song once again as our prayer from our very heart. Hallelujah. This alabaster jar is all I have of worth. I break it at your feet, Lord. It's less than you deserve. You're far more beautiful, more precious than the oil, the sum of my desires and the fullness of my joy. Like you spilled your blood, I spill my heart as an offering to my King. Here I am, take me. Let your life be an offering to the Lord this morning. Ramalaya, Ramalaya, Saya, Ramalahaya. Patuloy po nakataas sa presensya ng Diyos ang ating mga kamay bilang pagsasabing, ang bawat pintig ng aking puso ay nais kong ipadama sa Diyos na pintig ng pagmamahal sa Kanya. And you will discover that the more you become passionately in love with the Lord, nagiging matabang ang kasalanan. Nagiging walang lasa ang tukso. Mapaglalabanan mo ang mga bagay na basurang iniaalok ng dyablo. You will not allow yourself to go back to those garbage. Because you know in your heart, binigyang pahalaga ng Diyos ang buhay mo sa magitan ng pagbububo ng kanyang dugo at pagbibigay ng kanyang buhay. The more you understand this truth, the more your devotion will become deeper. Kaya ngayong umaga pong ito, at nais kong bigyan ng pagkakataon ng bawat isa, tayong lahat, binibigyan ng Diyos ang pagkakataon to level up, so to speak. Huwag maging maligamgam ang ating pagmamahal sa Diyos. Ang isang tunay na nakakilala at nakaranas ng malalim na pag-ibig ng Diyos, hindi ka mapapakali hanggang hindi mo pinaglilingkuran ng Panginoon. Because He deserves your love more than anyone else, more than anything else in this world. Kung meron pong nandito, whether you're here in the main sanctuary or you are in the overflow room, may mga bagay sa buhay mo na kinikip-kip mo pa. Napakadaling bitawan yan kapag naisip mong ganito pala ako kamahal ng Diyos at meron siyang mas magandang iniaalok sa buhay ko. Mabibitawan mo ang mga maling relasyon, mga maling gawa, sapagkat alam mong ang Diyos, bukod sa ikaw ay Kanyang iniligtas, tutulungan Kanyang mapalaya. This morning, let's believe God together for your complete deliverance from anything na umuukyabit pa sa iyong kaluluwa. Allow the Lord to touch you.
mangako ka sa Diyos. Make a vow to the Lord. And He will be with you. Tutulungan kanyang completely mapagtagumpayan ang anumang mga bondages ng kaaway sa iyong buhay. Nakatas ang kamay natin, sabihin natin lahat kay Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, maraming salamat. maraming salamat. Nadama ko po Nadama ko ang iyong paghipo sa aking puso. ang pag-ibig sa akin. Salamat sa mensaheng aking narinig. Salamat sa mensaheng aking narinig. Deep devotion. Deep devotion. Hindi lang basta pagmamahal, Hindi lang basta pagmamahal. kundi malalim na pagmamahal sa iyo. malalim na pagmamahal. Because you deserve it, Lord. Because you deserve it, Lord. I will not be reserved I will not be reserved in pouring out in pouring out what is due unto you. what is due to you. My wholehearted love, My wholehearted my love, passionate commitment. my passionate commitment. Patawad, Panginoon, Patawad, Panginoon, sa mga panlalamig, sa mga panalamig, complacency, complacency, basagin niyo pong lahat basagin niyo po ang mga puwersang ito ng kaaway. sa pwersa nito ng kaaway. Kalugdan mo ang aking buhay. Kalugdan mo ang buhay. I confess, I confess, Jesus is my Lord. Jesus is my Lord. Jesus is my Savior. Jesus is my You are Savior. more powerful You are more powerful than any sin, than any than any bondage. This morning, Lord, I give my life to you. Give my life to you. I give my past. Give my past. I give my present. I give my I present. give my future I give my into future your into hands. your hands. Be my Lord. Be my Lord. Be my Savior. Be my Savior. Be my God. Be my God. In Jesus' mighty name. Jesus' mighty name. Amen. Let me just be the one to pray. Panginoon, nadaman niyo po ang mataimtim na panalangin ng bawat isa. Salamat kinasangkapan niyo ang isang makapangyarihang mensahe mo ngayong umaga through your servant na nakaranas ng katotohanan ito at nais niyang isiwalat sa iba pa. Karampatang mahalin ka, karampatang paglingkuran ka, karampatang pagtiwalaan ka. At dahil dito, binigyan mo siya, O Diyos, ng tunay at kumpletong kalayaan mula sa lahat ng gapos ng kaaway. And therefore, this morning, what you did to Pastor Bong, Lord, na yung mightily ginagami, you can do just to anybody of your people this morning. Sino man ang dumating dito na may mga bandages pa sa kanyang buhay, winawasak namin ang mga ito sa pangalan ni Jesus. Wala na kayong puwang at kapangyarihan sa buhay ng mga anak ng Diyos. In the name of Jesus, in the name of Jesus, any demonic spirits of vices, demonic spirits of immoral living, demonic spirits of carnality, lahat ng bagay na nagpapahamak at nagsisira ng kaluluwa ng isang tao, we rebuke it. I want the congregation to now exercise your faith and devotion in Christ. Hallelujah! Kabala balaya rabalaya sandeya. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, receive the love of God. Receive a deeper understanding of the love of Jesus. Mahal na mahal ka ng Panginoon at ikaw ay Kanyang itinataas, hinuhugot mula sa kadiliman na iyong kinalalagyan. If there is somebody here that you know you have impressed in your heart, na impress sa puso mo, na mayroong kadiliman sa buhay mo, God is pulling you out of that darkness and is putting you into His marvelous light. Receive your deliverance. I believe this morning there is deliverance happening. Receive your deliverance in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. You will love the Lord like never before. At madarama mo, mag-iibang buhay mo. Mag-iibang buhay mo. Patuloy na ito'y mababago at magiging mapagpasalamat ka. You will live so light. Mawawalang worry, mawawalang takot. In fact, I believe God did just that. If you believe that to be so, let's give the Lord a mighty, mighty hand. Praise. You are worthy, oh Lord. And here I am. Let our lives be an offering and a sacrifice unto God. Here I am. And here I am. Never the same.
never the same. Thank you, Lord Jesus. Here I am, giving every heartbeat, every heartbeat for your glory. Take me. Take our lives, Lord, for your honor, for your glory and praise. Bless your name, Lord. Bless your name, oh God. Bless your name, Lord Jesus. We're so grateful, Lord, to what you've done this morning. Salamat sa mga puso na yung pinalakas. Mga puso na yung binigyan ng pag-asa. Karampatang kang mahalin ng buong puso at buong kaluluwa ng bawat isa. Salamat pinagningas mo ang bawat buhay ngayong umaga. We will not give you a second best. We will always give you our first best. Because nobody loves us like you. Nobody truly saved us like you. And today, Father God, we thank you for the anointing of a deep devotion unto God. To God be the glory. Hallelujah! One victory song.